Magandang araw sa iyo na nakikinig. Para sa paghimay natin ngayon, may hawak tayong materyales mula sa aklat na Lead with Purpose. Pero ito ang kakaiba. Hindi natin titignan yung mismong libro, kundi yung mga apendise nito. Oo, parang mga action kit, no? Eksakto. Isang set ng mga tanong, mga ehersisyo, at practical na gabay para yung teorya maging totoong aksyon. Ang misyon natin, simple lang. Aalamin natin kung paano ba tong isang ideya, itong stewardship o yung pamumuno bilang katiwala. Paano nito babaguhin yung paraan ng pagdedesisyon mo? Mula sa malalaking stratehiya hanggang sa, alam mo yon, pang-araw-araw na to-do list mo. Sige, simulan na nating himayin ito. Sige. Alam mo, ang pinakapuso talaga ng mga materyales na to ay isang malaking pagbabago sa pananaw. Kasi imbes na tingnan ang pamumuno bilang pagmamay-ari o kontrol, Yon, yung control. ipinapakilala nito yung konsepto ng stewardship. Yung ideya na ikaw ay isang katiwala lang. Pinagkatiwalaan ka ng mga yaman, At hindi lang pera yan, di ba? hindi lang pera. Kasama dyan yung oras, yung mga proyekto, at higit sa lahat, yung mga tao sa team mo. So, itong pagbabago mula sa pagkontrol patungo sa pag-aalaga, yan yung pundasyon ng lahat. Okay, sige. So, nagsisimula ang lahat sa pagtatanong. Sinasabi sa unang appendix, kailangan mong hamunin yung sarili mong pananaw. May isang tanong dito na talagang tumatak sa akin. Ano yun? Paano kung ang kasulukuyang mong kahulugan ng pamumuno ay nililimitahan ang potensyal ng iyong team? Medyo mabigat yan. Oo. Kasi parang sinasabi na, teka, baka ako mismo yung problema. Exactly. At doon nagsisimula yung tunay na pagbabago. Yung stewardship kasi, nagpapahiwatig yan ng responsibilidad na palaguin yung isang bagay na hindi mo pag-aari. Isipin mo, kapag may-ari ka, ang mindset mo, paano ko ito mapapakinabangan? Oo, para sa akin. Pero pagkatiwala ka, ang tanong ay, paano ko ito mapapalago para sa susunod? So binabago nito yung focus. Mula sa panandaliang kita, nagiging pangmatagalang pamana o legacy. Okay, gets ko. Pero to be honest, hindi ba't ang isang leader ay kailangang maging in control? Parang may conflict doon. Kung masyado kang focus sa pag-aalaga, baka mawala yung drive para ma-hit ang targets. Paano babalansehin yun? Magandang tanong yan, kasi yan yung karaniwang maling akala. Ang stewardship, hindi yan pag-aalis ng kontrol. Okay. Pagbabago yan ng focus ng kontrol na yan. I mean, imbes nang kontrolin mo yung tao, Yung bawat galaw nila. na lumago. Tinitiyak mo na may sapat silang resources, malinaw na direksyon, at psychological safety para mag-take ng risks. Okay. So yung control mo ay nasa pag-set up sa kanila for success. Tama. Okay. That makes more sense. Kumukuna ito yan sa isa pang tanong sa listahan na medyo tricky. Paano sinusukat ng iyong organisasyon ang accountability? Ito. Ginagamit ba ito para magparusa o para gabayan ang pagpapabuti? Kasi aminin natin, pag narinig mo yung accountability, Ang unang isip mo, sinong may kasalanan? oo, sino ang sisihin? Eksakto. At yan yung toxic version ng accountability. Dito sa ilalim ng stewardship, hindi yan tungkol sa paninisi. Tungkol yan sa paglago. Halimbawa, may isang team member na hindi umabot sa target. Okay. Ang traditional manager, ang tanong, bakit ka pumalpak? Anong nangyari? Yung focus nasa nakaraan, nasa mali. Ang isang steward, iba ang tanong, okay, hindi natin na-hit yung goal, anong natutunan natin dito, anong kailangan mo sa akin para magtagumpay tayo sa susunod? Nakatuon sa hinaharap. Oo, sa solusyon. Nagiging tool yan for empowerment, hindi para sa takot. Okay, so pagkatapos mong tanungin ang sarili mo ng mga challenging questions na to, I guess doon na papasok yung tanong na, so what now? Diba? Kasi kung walang kasunod na action, parang New Year's resolution lang yan. Makakalimutan din, tama. Dito na pumapasok yung Appendix 2, mga ehersisyo para sa pagninilay-nilay. Ito yung tunay mula pag-iisip papuntang pagkilos. Okay. Kasi hindi sapat na baguhin mo lang yung mindset mo. Kailangan mong suriin kung yung actions mo ba sumasalamin doon. May isang practical na halimbawa dito, yung time stewardship assessment. Yes? Basically, itatrack mo yung oras mo sa isang linggo. Tapos, i-categorize mo alin yung may malaking epekto, alin yung mga low-value tasks.
Pamilyar to, pero anong bago dito sa konteksto ng stewardship? Ang kaibahan ay yung dahilan kung bakit mo to ginagawa. Hindi lang to tungkol sa pagiging produktibo. Okay. Isa itong ethical na gawain. Tinitiyak mo na yung pinakamahalagang yaman na pinagkatiwala sa'yo, yung atensyon at oras mo, ginagamit mo para sa paglago, hindi lang para maging abala. May nakausap akong manager na ginawa to. Akala niya, puro strategic work siya. Akala niya ha? Pero natuklasan niya, 15 hours per week pala yung nauubos niya sa pag-aayos ng formatting ng reports ng team niya. Grabe, 15 hours. It was a wake-up call. So, tinatanong ka nito, ginugugol mo ba yung pinakamahalaga mong yaman sa mga bagay na pinakamahalaga? Wow! Halos 2 araw ng trabaho yon. At hindi lang oras yung yaman, no? Hindi lang. May isa pang exercise yung People Development Reflection. Pipili ka raw ng isang team member at susuriin mo kung paano ka namumuhunan sa paglago niya. May tanong dito, are you empowering them or managing them? Ano ba talaga ang pinagkakaiba niyan sa practice? Malaki. Sobrang laki. Kasi yung pagmamanage, tungkol sa gawain. Sa tasks. Oo, checklist. Tinitiyak moong natatapos ang trabaho. Pero yung pag-empower, tungkol sa pagpapalago ng tao. Tinitiyak mo na habang ginagawa nila ang trabaho, lumalago yung kakayahan nila. Okay, bigyan mo ako ng halimbawa. Sige. Ang isang manager, pag may bagong project, ia-assign niya yung tasks based sa kung sino na ang magaling dun. Kasi efficient. Makes sense. Ang isang steward, titingnan niya sino sa team ang kailangang matuto ng skill na ito at ibibigay niya ang task sa taong yon. Kahit mas matagal, kasi investment yon. Tinitingnan mo yung team member hindi bilang tool, kundi bilang yaman na kailangang palaguin. Okay, gets ko na yung mindset shift at yung mga exercises. Pero alam mo, dito madalas nagkakamali ang marami. Kasama na ako. Maganda sa papel. Pero pagbalik sa opisina on a Monday, back to old habits. Paano ba to ginagawang tunay na practice? Yan yung challenge na tinutugunan ng pangatlong apendise, mga practical na aplikasyon. Isa sa pinakamalinaw na tool dito ay ang 90-day application plan. Okay, 90 days. Ang ideya, pipili ka ng 3 prinsipyo. Halimbawa, accountability for growth, people stewardship, at ethical decision-making. Tapos, gagawa ka ng plano para sa susunod na 90 araw. May tiyak na hakbang at sukatan ng tagumpay. Okay, isang 90-day plan, pero baka masyadong abstract yan para sa iba. Anong itsura ng week 1? Halimbawa, para sa people stewardship, anong isang concrete na action item na pwede kong gawin sa unang linggo? Magandang tanong. Sa week 1, simple lang. Ang goal mo, mag-schedule ng 30-minute one-on-one sa bawat team member. Okay. Ang agenda, hindi projects, hindi deadlines. Isang tanong lang. Anong isang bagay ang gusto mong matutunan sa next 3 months at paano kita matutulungan doon? Yung simpleng tanong na yun, binabago na yung buong dynamics. Ipinapakita mo na invested ka sa kanila bilang tao. Oo, hindi lang bilang empleyado. Tapos doon mo na itatayo yung buong plano. Simple, pero powerful. Bukod sa plano, meron ding tinatawag na scenario testing, parang fire drill para sa pamumuno, tama ba? Eksakto. Imbes na reaktibo ka, nagiging proactive ka. Haharapin mo yung isang posibleng hamon. Tulad ng biglaang pag-alis ng isang key employee. Yon, ang isang traditional manager, magpapanik. Nako, sinong gagawa ng trabaho niya? Paano yung deadlines? Pero yung isang steward na nag-scenario testing, may ibang approach. Months before, naisip na niya, what if umalis si A? Ang sagot ng stewardship mindset ay, okay, kailangan nating mag-cross-train. Kailangan si B matuto ng part ng trabaho ni A. So paghahanda. Oo, so kapag nangyari na nga, ang crisis ay nagiging oportunidad para sa ibang tao na mag-step up. Okay, so parang chess, you're always thinking a few moves ahead. Nagustuhan ko yan. Pero ibaba pa natin, yung 90-day plan, malaking bagay yan. Paano naman yung sa gitna ng isang magulong Martes ng umaga? Perfect transition yan sa huling appendix. Ito yung pagbaba ng lahat ng to sa pinakapayak na antas, ang iyong pang-araw-araw na to-do list. Dito pumapasok yung exercise na brain dump. Brain dump.
Sobrang simple ng proseso. Kumuha ka ng papel at isulat mo ang lahat. Lahat ng gawain, ideya, commitment na nasa isip mo. Kahit ano. Lahat. Ilabas mo lang. Huwag mo munang i-organize. Teka, may tawag sila dito, no? Mental bandwidth audit. Parang financial audit pero para sa utak. Eksakto. Para makita mo kung saan leaking ang focus mo. Kasi yung psychological benefit niyan, napakalaki. Pinalalayan nito yung isip mo sa mga tinatawag na open loops. Open loops. Isipin mo yung utak mo na parang computer browser. Bawat open loop, yung mga iniisip mong kailangan kong mag-reply sa email na yan, parang isang tab na bukas. Ah, oo. The more tabs you have open, the slower your system runs. Ang brain dump ay parang pag-close ng lahat ng tabs na yon. I love that analogy. Ang dami kong bukas na tabs ngayon. So pagkatapos ng brain dump, kapag nakalatag na lahat, doon papasok yung pag-oorganisa. At may exercise ditong the priority filter. Paano to gumagana? Ang priority filter ay isang set ng mga tanong bago ka tumanggap ng bagong gawain. Una, naayon ba to sa pangunahing misyon ko bilang steward ng team? Kung hindi, pag-isipan mo na. Okay. Pangalawa, ako ba talaga ang dapat gumawa nito? O pwede bang ipagawa sa iba bilang isang development opportunity? At pangatlo, kailangan ba tong gawin ngayon? Yung pangalawang tanong ang pinaka-challenging, di ba? Yung I can do it faster myself mentality. Oo, at yan ang manager trap. Ang isang steward, naiintindihan niya na yung pagsabi ng hindi sa ilang gawain ay pagbibigay ng mas malakas na oo sa mga bagay na tunay na may epekto. So hindi siya selfish. Responsibilidad yan. Kapag sinabi mong hindi sa isang low-value task, binibigyan mo ng espasyo ang sarili mo para sabihing oo sa pag-mentor ng isang team member. Okay. Kaya anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Mula sa malalaking tanong, dumaan tayo sa mga exercises, sa 90-day plan, hanggang sa kung paano mo isusulat yung to-do list mo, ang sinulid na nag-uugnay sa lahat ng to ay stewardship. Isang pananaw ng pag-aalaga, responsibilidad at pagpapalago. Tama, ang mga materyales na ito, binibigyan ka ng isang malakas na toolkit. Pero yung tunay na tanong na iniiwan nito sa iyo ay tungkol sa iyong legacy. At dito, kailangan nating i-redefine ang success. Paano? Ang productivity ng isang steward ay hindi nasusukat sa dami ng natapos niyang gawain, kundi sa dami ng leaders na napalago niya. Your to-do list becomes a to-grow list for your people. Wow! From a to-do list to a to-grow list. I like that. So ang legacy mo hindi yung projects na natapos mo. Hindi. Kundi yung mga tao na tinulungan mong mag-level up. Precisely. May isang huling pagninilay sa materyales na nagtatanong, paano matutukoy ang legacy na iyong iiwan, hindi sa kung ano ang iyong kinontrol, kundi sa kung ano ang iyong pinalakas at pinarami. Kaya habang tinatahak mo ang iyong linggo, marahil ang pinakamahalagang item sa iyong listahan ay hindi isang gawain, kundi isang tanong. Isang tanong na itatanong mo sa sarili mo sa pagtatapos ng bawat araw. Ngayong araw, ano ang aking pinarami? Pinarami ko ba ang kaalaman ng aking team, ang kanilang kumpiyansa, ang ating mga pagkakataon, yung pagtitiwala sa isa't isa? Yan ang tanong ng isang steward.